Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ang pag-uusapan po natin ngayon dito is yung issue na bakit daw tahimik daw si BP Sara sa issue ng West Philippine Sea, di ba? Alam niyo naman nangyayari diyan na nagkaroon ng winter cannon ng China ang resupply boat natin. Andiyan yung mga panghaharas na ginagawa ng China. At meron silang pinalalabas ngayon, karamihan sa mga vloggers, bakit daw nananahimik itong si BP Sara sa issue ng panghaharas ng West Philippines, ng mga Chinese sa West Philippine Sea. So ito, panoorin po natin itong reaksyon ni Banat Bay. Pakinggan natin ano ba yung mga naging punto niya rito, bakit sa palagay niya bakit hindi nagsasalita si BP Sara. So panoorin po natin to. Yan lagi ang dinidikit nila eh. Pagka Chinese si Duterte, Chinese Duterte, Chinese Duterte. Ngayon nga may pautot na naman si Mark Models of Manila eh. Meron na naman bagong vlog si Models of Manila, naka-title niya, bakit ang tahimik ni BP Sara Duterte sa sigalot sa China, sa West Philippine Sea? Mark Models of Manila, sino ho ba ang nag-architecture ng foreign policy natin? Di ba, Presidente? Ano ho ba ang trabaho ng isang Vice President? Palitan lamang ang Presidente pagka hindi na ho makapag-function ng isang Presidente. Tama po sinasabi ni Banat Bay. Wala naman pong kakayanan yung Vice Presidente na makialam kung paano patatakbuhin yung bansa po natin, especially sa foreign policy. Ang nag-drive po dyan or yung namamahala po dyan, which is yung Presidente po. Ngayon, ang Vice President, kung tutusin, wala naman po talagang trabaho ang Vice President. Ang pinakatrabaho lang po niyan, kung hindi siya bibigyan ng cabinet position ng Presidente, nandun lang po yan sa opisina niya. Nananalangin po yan na may mangyaring hindi maganda, or yun nga sinasabi nga ni Banat Bay na kapag hindi na nag-function yung Presidente, halimbawa nagkasakit, na-comatose, sabihin natin, yun nga, na-stroke, yung talaga hindi na makakapagtrabaho, doon na po papasok yung Vice Presidente. Siya na po yung magiging successor o sa kanya na po ililipat yung kapangyarihan since di na nga po makakapagtrabaho yung Presidente. Ngayon, bakit po may trabaho rito ngayon si BP Sara? Kasi siya po yung nilagay ni Bongbong Marcos bilang secretary po ng Department of Education ng DepEd. So walang kinalaman yung departamentong pinagtatrabuhan ngayon ni BP Sara sa foreign policy. Kahit po sabihin po natin na si BP Sara po yung itinalagang caretaker pag umaalis ang Presidente, is wala pa rin po siyang wala pa rin po siyang say kung ano yung magiging foreign policy po natin kung paano tatakbo yan. So kung ang tinatanong po ninyo, bakit tahimik si BP Sara, yun po yung kasagutan. Hindi po siya wala po siyang kapangyarihan na pakialaman niya kasi may Presidente tayo. Ngayon, kung tinatanong nyo bakit po tahimik ang bansa natin or bakit parang walang ginagawa yung bansa po natin sa pangharas ng China, ang tanungin po ninyo dyan, yung Presidente, hindi po yung Vice President. Tandaan po ninyo, mas mataas ang Presidente kaysa sa Vice Presidente. Kaya po ang dapat tanungin natin dyan, yung Presidente, uy, Mr. President, ano bang gagawin nyo? Bakit nananahimik po tayo? Yung resupply boat po natin ay inaatake na ng China. Ano po ba magiging aksyon nyo? So dapat Presidente, hindi po Vice Presidente. Yun ho ang punto doon. Ang pangit naman na magbibida-bida si BP Sara. Parang gusto nyo na maging kagaya ito ni Robredo nung panahon ni Pangulong Duterte na nagbibida-bida na maraming suggestion, maraming gustong gawin, maraming gustong, alam niyo yun, nagmamalaki, nagmamarunong na dapat ganito yung gawin, ganito yung dapat gawin ng gobyerno, eto yung alam niyo, puro suggestion na
hindi naman hinihingi yung kanyang opinion. Siyempre, ang presidente, maraming hawak na na advisor, marami ang pinakikinggan kung anong dapat gawin. So, wag nating hintayin or wag nating igaya si BP Sara na maging epal na kagaya ni Robredo nung panahon po ni Pangulong Duterte na panay ang dakdak lang sa media na masabi lang may alam siya. Pero ang pinakapunto lang naman doon, etong si BP Sara, hindi po siya nagmamarunong, hindi po siya umeepal. Hinahayaan niya pong gawin ng presidente yung trabaho niya. Napakamalisyo. Pasensya ka na, Mark, ha? I love you so much. Magkape naman tayo minsan. Pero napakamalicious ng title mo. Bakit busy? Parang something like this eh. Bakit busy hindi. Bakit walang sinasabi, bakit ang tahimik ni BP Sara Duterte sa issue ng WPS? Dahil ba busy siya sa pagdi-defend kay Kibuloy? Yan po ba ang script ninyo? Hindi, yan po ba yung script ninyo? Ang tanga ng gumawa ng script niya, kung yan ang script nyo, basagin na natin kaagad. Ano yung script? Alam mo, eto nga eh. Naalala ko, sinabi ito, kinuwento ata ito I'm not sure kung si Panelo, si Roque nagsabi nito ha. Nung panahon ni PRRD, pinagbawalan niya ang lahat ng kanyang secretary na magbigay ng opinion pagdating sa foreign policy ng gobyerno. Sinabi niya, ako lang ang magsasalita pagdating sa foreign policy ng gobyerno. Kahit nga si Teddy Locsin, na sekretary niya sa DFA, pinagbawalan niya. Kasi nga, ang foreign policy, napakasensitibong bagay niyan. Dapat marami kang alam dyan, malalim ang kaalaman mo. Hindi pa pwedeng iba ang sinasabi ng presidente na siya ang chief architect pagdating mo sa foreign policy. Tapos iba sinasabi nito. Yan na nga nagiging problema ng Pilipinas eh. Ang problema ng Pilipinas, iba sinasabi ni Gibo, iba sinasabi ng DFA, lahat humihirit sila kanya-kanya. Tapos, merong vlogger na sasabihin, bakit ang tahimik mo, BP Sara Duterte? Ang punto lang naman, lalong gumugulo yung sitwasyon. Gawa ng, dapat presidente lang talaga ang magsasalita or meron siyang designated person na magsasalita tungkol kung ano man yung ilalabas ng statement, kung ano man yung magiging action niya. Yun nga nagiging problema ngayon dito sa atin ngayon na iba yung sinasabi ng DFA, iba yung sinasabi ng Department of National Defense, iba yung sinasabi ng Department of National Security Council natin. So ang presidente natin tahimik. Hindi alam kung maglalabas pa siya ng statement or sino ba yung dinesignate niya para magsalita tungkol dyan sa issue ng West Philippine Sea. Kaya siguro ginagawa ng mga sekretary na sila na lang naglalabas ng statement is dahil nga tinatanong din sila ng media tapos wala ngang maisagot dahil nga yung presidente wala rin binibigay na statement or walang binibigay na instruction sa kanila kung anong gagawin. So magulo, iba yung nilalabas ng isang sekretary, iba yung nilalabas ng isang ganito. Kaya nga maganda yung ginawa ni Pangulong Duterte nung nakarang administrasyon niya na isa lang magsasalita, siya lang ang pwede magsalita para hindi na magulo yung magiging takbo ng proseso ng issue diyan sa West Philippine Sea. Kaya ang maingay lang naman na gumugulo dun sa administrasyon ni Pangulong Duterte si Leni Robredo na masyadong nagmamagaling na feeling na walang ginagawa yung presidente, yung administrasyon. So tumatayo daw kuno siya bilang oposisyon na parang siya na may magmamando ng gobyerno natin since yung presidente parang ganun yung inaakusa niya na walang ginagawa si Duterte kaya siya na lang yung kikilos. Yun po yung nangyayari which is hindi ginagawa ni BP Sara na mag-epal dahil alam niya dapat presidente ang magsasalita diyan. Kaya nga ba't siya mag-iingay? Anong purpose? Di parang kung magsasalita siya, parang sinasapawan niya si Marcos. So, parang lalabas niyan, sinisiraan or nagmamarunong naman si BP Sara. Dito niyo makikita yung pagiging professional ni BP Sara na alam niya kung saan siya lulugar, alam niya kung kailan at
saan siya dapat magsalita tungkol dyan sa issue na yan. Sino ho ba ang presidente? Di ba si Marcos, gusto, kung gawin yung presidente si VP Sara Duterte. Sige. Pababain nyo yung presidente nyo. Gawin nating presidente si VP Sara Duterte, tapos we will demand statement from her. Kasama nyo ako. What kind of stupidity is that, people of the House? Ang dami tuloy nagsasabi, ganyan lahat ng script nila. Ay, alam yung scripted eh. Ang tanga nung gumawa niyang script na yan. Gusto niyo ng madaldal na Vice President? Okay lang kayo. Nasanay kayo kay Leni Robredo na madaldal. Gusto niyo gayahin ni VP Sara Duterte na hindi naman niya papel yun. Ang tanga-tanga niyo naman eh. Sorry pero ang tanga-tanga niyo talaga. Ano? Totoo naman eh. Dapat kung ano lang yung designated na trabaho mo, yun lang gawin mo. Ngayon, vice presidente ka at hindi mo naman function yung foreign policy dahil hindi naman yan ibinigay sa'yo, DepEd ka. So, ba't ka magko-comment kung hindi naman related dyan sa education? Hindi naman related dyan sa NTL-LCAC. Hindi naman related dyan sa pagiging vice presidente dahil ang vice presidente, kung tutusin, walang trabaho yan. Gaya nga sinabi ko sa inyo, ang trabaho lang ng vice presidente, manalangin lang na maging healthy yung presidente. Yun lang ang trabaho talaga ng vice presidente kung walang ibibigay sa kanyang posisyon. So ang trabaho lang talaga niya yung kung ano man yung pondong merong hawak siya, yun lang yung pwede niya i-distribute kung paano niya gagamitin yung kanyang pondo. Yun lang. Pero yung makialam sa pagpapatakbo ng gobyerno, wala akong kapangyarihan ng vice presidente. Dahil ngayon, binigyan lang siya ng cabinet position. Yun lang trabaho niya, DepEd lang. So, wala siyang wala siyang control. Dapat, sabi nga ni Barrett Bay, kung gusto niyo si VP Sara yung magsalita, pababain nyo ni Presidente ngayon, ilagay natin si VP Sara. Yun, pwede tayo mag-demand kay VP Sara na magbigay siya ng statement sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Gusto nyo, halimbawa, may sariling opinion si VP Sara Duterte, kukontahin niya yung presidente nyo? How stupid are you? Wala na-demonetize na itong ko. Naintindihan nyo ba ibig ko sabihin? Ano gusto nyo kontrahin? Ngayon yung presidente, sino ba dapat na nagsasalita? Di ba yung presidente? Anak kayo ng wewe, oh. Kalma, huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para labihan ka. Kalma. Pagka napanood nyo yung mga vlogger na nagsasabi niya, pwede ba konting pabor naman, oh. Magsalita naman kayo, sabihin nyo, ang bobo nyo naman. Sino ba ang presidente natin? This is a stupid argument. Bakit nyo gustong pagsalitain yung... Alam mo, dapat nga magsalita yung talagang presidente natin. Eto, foreign policy namin. Yung iba, tumahimik na, ha? Lintik kayo, ang dami nating sinasabi. Ano to? Ang problema, hindi naman kaya gawin niya ng presidente natin yung makipagkonfrontasyon. Alam niyo naman ang presidente natin, walang kahilig-hilig ng alam niyo yung makipag-argumento na hindi mo maintindihan kung hindi niya ba kayang tayuan yung kanyang stand or wala siyang alam or hindi niya kayang siguro gawin nga mahina yung kanyang kanyang knowledge pagdating sa foreign policy at kailangan niya umasa muna sa napakaraming suggestion or meron siyang inaantay na magbibigay sa kanya ng command kung ano sasabihin niya. Kasi nga may mga usap-usapan nga before hanggang ngayon may usap-usapan
na hindi naman talaga si Bongbong Marcos ang presidente natin. Merong ibang nagkukumpas dyan. Merong sinasabi yung si First Lady daw yung talagang presidente natin at lumalabas lang first gentleman lang tong si Bongbong Marcos. May mga ganung usap-usapan. Meron naman nagsasabi na may isa pang politiko nasa likod niya na yun daw yung nagmamando. So hindi natin alam. So hindi natin alam din kung bakit nananahimik pa rin si Bongbong Marcos pagdating dito sa issue ng West Philippine Sea at ang gusto nila magsalita si BP Sara. Yun nga, gaya ng sinabi rin ni Banat Bay, nasanay kasi kayo dun sa nakaraang administrasyon na masyadong madaldal, masyadong maepal yung Vice President na kada issue, lagi siyang meron siyang say, lagi siyang merong komento, lagi siyang merong suggestion. So, ibayin natin si BP Sara. Si BP Sara, matalino yan. Alam niya kung kailan at ano yung magiging consequence ng mga bibitawan niya salita once na magbigay siya ng statement regarding sa issue na yan. Sabi nila, di bali ng bobo basta may pera daw. Gusto nila ng unitae ha, pero sila mismo ang nanggugulo doon sa dalawa. Eto, matuwa nga kayo, very supportive yung Vice President na yan eh. Yung mga DDS, inis na eh. Hindi, sa totoo lang ha. Yung mga tunay na DDS, inis na dahil somehow, bakit sinusuportahan pa daw ni BP Sara Duterte etong si Marcos eh. Tapos kayo, na dapat matuwa nga kayo kasi ang bait-bait ni BP Sara Duterte kay Pangulong Marcos, kesa na natutuwa kayo, gusto nyo kontrahin for the sake of your... Muntikan ko na naman masabi yung fucking, no? For the sake of your script. Diba? Hindi ba kayo nahihiya niyan? Gusto nyo kumontra sa inyo yung Vice President? Kita mo nga tahimik ng Vice President, nagtatrabaho kayo. Bakit di nagsasalita siya? Kaya nga, di ba? Yung punto ni Banat Bay na ang gusto nyo, unity team. Yan yung pinangalandakan nyo noong nakarang eleksyon, unity team. Pero ngayon, parang ang gusto nyo, yung unity team, basagin mismo ni BP Sara. Kasi anything na isasabihin ni BP Sara, anything na maging statement na ilalabas niya, lahat yan lalagay ng kulay yan na sasabihin eh. Lalo na ngayon na nagkakaroon nga 'di ba ng world war between Pangulong Duterte at ni Bongbong Marcos, may kulay every time magsasalita si BP Sara na kung halimbawa magsalita siya tungkol sa issue ng West Philippine Sea, pwede nang bigyan ng kulay yan. Pwede nang gawin ng issue yan, pwede nang palabasin na sinisiraan na or yun nga, nagmamagaling si BP Sara. Since wala nga sinasabi si BP Sara, wala siyang statement na nilalabas, ibig sabihin, yung suporta niya nandun pa rin kay Pangulong Marcos na hindi siya nagmamarunong. Binibigay niya yung full trust, yung buong tiwala niya na kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Wag nating igaya si BP Sara na ang gandang-ganda ng ang ganda na ng nangyayari ngayon na kumbaga parang ibinalik ni BP Sara kung ano yung pinaka function lang talaga ng presidente at ng vice presidente. So yung vice presidente hindi po yan oposisyon. Ang vice presidente nag-aantay lang po talaga yan ng instruction ng nasa sa batas na standby ka lang dyan, spare tire ka, whatever happened to the president, ikaw yung magiging successor. So yun lang talaga yung pinaka main function ng vice president. Ngayon, ng presidente, kung ano yung function niya, yun, siya yung pinaka chief architecture ng foreign policy, ng pagpapatakbo sa Pilipinas. Yun lang po talaga ang ng presidente. So yung separation ng power ng president and vice president, yun yung ginagawa ni Vice President Sara Duterte na tahimik lang siya dyan, hindi siya pwede magbigay ng any statement. So sana makuha nyo yun, hindi yung pambira kayo, gusto nyo unity team, tas gusto nyo pagsalitain nyo si BP Sara na
parang gusto niya kontrahin niyo si Bongbong Marcos. Ano na yung unity na pinangangalandakan niyo nung nakaraang eleksyon? Sino yung vlogger na kamukha ni Unga? Natataranta na yung mga tanso vlogger sa war on drugs ni Mayor Baste. Umalis kasi sila sa Davao. Alam mo, etong mga galit na galit kay kay Mayor Baste dahil sinabi niya yung war on drugs, tapos may binanggit pa siyang papatayin ko kayo, ganon. Alam nyo, hindi naman kayo taga Davao eh. Ba't pa ng problema nyo? Di lumayas kayo sa Davao kung taga dyan kayo at ayaw nyong matigok. Isa pa yun, di ba? Parang napakapakilamero naman ng mga nandito sa Metro Manila. Tsaka yung mga hindi nasa Davao. Ba't kayo yung mas maingay na nagbigay ng statement si Mayor Baste Duterte sa war on drugs niya? Unang-una, hindi naman kayo apektado dyan kung wala naman kayo sa Davao. Ngayon, pangalawa, tanungin niyo yung mga taga Davao kung ayaw nila yung statement ni ni Mayor Baste, 'di ba? So, wag tayo makialam kung anong gustong patakaran doon ni Mayor Baste. Kasi hindi sila nakikialam kung ano yung diskarte ng mga mayor dito sa Metro Manila, sa NCR, 'di ba? Kayo ba nakikialam ba kayo sa mga sa pamamalakad ng mga mayor nyo? 'Di ba? Nag-iingay ba kayo kung gusto ng mayor nyo gantong policy? So wag tayo makialam kung ano yung gusto ng gawin ng Davao, hayaan natin sila. Lugar nila yun eh. Ngayon, kung taga Davao ka at ayaw mo yung polisiya ni Mayor Baste, sabi nga ni Banat Bay, layas, 'di ba? Yun lang naman yung ganun kasimple. Alam mo ito mga Ensimada vlogger, lumipat kayo sa Maynila. Hindi, I mean Metro Manila, not Maynila Pero pwede din, malapit sa Malacanang, gusto nyo. Lumipat kayo doon na lang kayo maghasik ng lagim nyo.